Sisimulan na ang negosasyon para sa Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Japan. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating correspondent na si Rosalie Cos. Rosalie? Magandang gabi, Attorney Reg. Minimum defense deterrent o pinakamababa o pinakamaliit na paraan upang depensa ng seguridad. Ganito isinalarawan ng Department of National Defense ang pangangailangan na magkaroon ng Visiting Forces Agreement ang Pilipinas sa ibang bansa. Ayon kay Defense Secretary Volter Gasmin, hindi dahil sa China o sa anumang bansa, kaya binabalak ngayon ng Pilipinas na magkaroon ng BFA sa Japan. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Gasmin. Ating visiting forces agreement with any country is not directed against any country. Ito ay para lang magkaroon tayo ng at least minimum deterrence, defense deterrence. So, kinakailangan ayusin natin para sa ganun makatulong sa atin, pero not directed to China or any other country for that matter. Sa ngayon, nilinaw ni Gasmin na sinisimulan pa lamang ang pag-uusap hinggil sa binabalak na BFA at maaari rin itong matagalan dahil nga kailangan pa itong maratatkahan ng Senado. Kabilang din sa bubuing BFA ay ang pagkakaroon ng paglilipat ng military equipment at technology sa bansa mula sa Japan. Sa ngayon, ang ideya ng pagkakaroon nito ng BFA ay mutually agreed pa lamang ng Philippine at Japan Armed Forces. Sinabi na rin ni Gasmin na ang mga naging karanasan at pagkakamali ng BFA sa pagitan ng Pilipinas at USA, iyan ang magiging batayan sa pagbalangkas ng kasunduan sa bansang Japan. Samantala, bilang tanda naman ng pagtatapos ng joint naval exercise ng Pilipinas at Japan sa Palawan, ay nagpalipad ang Japanese forces ng isang surveillance plane na P-3C Orion sa pinagtatalunang teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon sa pinuno ng Japan Maritime Self-Defense Force, ito ay isang mabuting pagkakataon upang pabutihin o pag-ibayuhin ang ugnayan ng dalawang bansa. Pakinggan natin ang pahayag ng pinuno ng Japan Maritime Self-Defense Force. The fact that the Japanese Maritime Self-Defense Forces fixed-wing unit is exercising here in the Palawan Island, Philippines has been extremely worthwhile as it has helped the Maritime Self-Defense Force, Air Force improve these skills and help strengthen coordination and relations with the Philippines Navy. Sa ngayon, Attorney Reg, patuloy pa rin ang naval drill naman sa pagitan ng Philippine at US Navy dyan pa rin sa Palawan. Mga katanungan, Rosalie, dito sa gagawing Visiting Forces Agreement, o at least ito na pag-uusapan. Unang-una, sinabi na kanina ni Volter Gasmin na hindi ito ukol doon sa agawan ng teritoryo natin with China. Gaano to katotoo? Well, alam naman natin na yung timing ay very calculated at saka yung Japan din ay merong agawan din sa teritoryo with China, sa east naman ng China. Yan ang tanong ng media kanina kay Secretary Gasmin. Pero sinabi niya, kung tayo man ay magkakaroon ng Visiting Forces Agreement sa kahit na anong bansa, hindi ito directed para sa isang bansa. Lalo na ang maiipit tayo rin mismo. Ngayon, para ito sa atin mismong depensa at ang BFA na binabalak sa Japan, hindi naman ito agad-agad maaprubahan. Sabi nga niya, yung pagkakaroon natin ng BFA sa Australia, umabot yan ng 7 taon. So itong BFA with Japan, matatagalan din bago maaprubahan. Yung itong magiging pag-uusap nila sa mga nilalamanin ng itong VFA na to, saan mas malapit ang mga probisyon? Yung VFA natin sa Australia o VFA natin sa Estados Unidos? Ang sinabi niyang specific tungkol dyan sa gagawing pagtalakay sa negosasyon pagdating sa BFA, gagawin niyang batayan yung pagkakaroon natin ng pagkakamali dun sa naging kasunduan ng Japan, ng Pilipinas at Amerika. Maraming salamat, Rosalie Cos, para sa ulat na yan.